Gilas pa, no? Steel. Oh, sorry, wala talaga. Hindi ako magaling sa steel. Okay, rectangle. O, rectangle daw. Drawing ka agad rectangle. Ganyan siya. No? Rectangle. Length mo. Pag sinabi nating length, mas mahaba. 12. Diagonal mo, 13. 13. Okay? Pag may isa pang nagsagot, sagutan na natin, no? Very good, no? Thank you sa mga nag-follow, nag-heart, nagpupuso, nag-gift, no? Maraming salamat. Nanonood sa atin, 500. Very good, very good. Ang hinahanap natin ito, no? Itong 12 na to, kapareho yan, di ba? 12. So, ito rin, hinahanap din natin to. Okay? So, yan muna, kasi pag nahanap natin yan, makukuha na natin yung perimeter. Okay, 5 na. Okay na. Yun! Sir Ron, very good. May nakita ko doon na sagot, no? Okay. Ngayon, tinan nyo to. Ito, cut natin to. Cut natin. Uy, okay lang na, Sir Reggie. Number 8 pa lang tayo, no? Cut natin to. Cut natin. Pag kinat mo yan, magiging ito 13, ito magiging 12. No? Ito 90 degrees siya kasi yung rectangle, automatic 90 degrees to. Uy, thank you. Okay lang, okay yung mga na-late, no? Okay. So, ngayon, kung nakapasok kayo dito, ito yung tinatawag natin na Pythagorean triples. Siya naghanap kanina. Pythagorean triples, tapos na tayo dyan, no? Okay, Pythagorean triples. Ayan, Pythagorean triples, yan yung mga sides ng right triangle. Right triangle. Tandaan, right triangle. Na walang butal yung mga sides. Walang butal. Puro mga whole number. No? Mga whole number yan. Okay, mga counting number, mga walang butal. So, dito, kung memorize mo yun, alam mo agad na ang sagot dyan is 5. Pwede rin siya lumabas, Sir RKM Stele, no? Pwede siyang lumabas sa pro, sa sub-pro. Okay? Ngayon, 5 yan. Pero kung hindi mo siya alam, ang gagamitin mo, Pythagorean theorem ka. Kasi, meron tayong tinatawag na Pythagorean triple, ayan ay ginagamit mo para hindi ka gaano nagsosolve. No? Etong 13, ayan yung kanyang longest side. Alam mo agad yan eh. No? Nakita mo, uy, sige, 5 agad to. Pero kung hindi mo yan minemorize, no, paroodin nyo yung ating recorded, in-upload ko na sa YT natin, nandoon yan, yung Pythagorean triples. Magagamit nyo yan sa exams ninyo. Okay? Ngayon, pinakamadali Pythagorean theorem. Ayan, mag-Pythagorean theorem tayo ngayon. No? Thank you, Old Spice. Okay, so ang gagawin natin, i-ano muna natin to, gawin muna natin siyang x kunyari. No? So, Pythagorean theorem ka, itong dalawang sides mo, ito yung ano natin na hypotenuse. Hypotenuse. Okay? So, ang gagawin mo dyan, a square plus b square equals c square. Ito yan siya, yung a squared, b squared equals c squared. No? Itong a tsaka b na yan, pwedeng magbaliktad. No? Pwede mong pagbaliktad rin yan. No? So, gagawin mo, itong x natin, ay na lang yung a. Gawin mo x square plus itong 12 square equals yung 13 square. Nakikita pa ba yung 13? Tingnan ko lang dito sa monitor ko. Ayan, nakikita pa. So, x square is plus 12 square, kung hindi mo memorize yan, multiply mong ganyan. No? 2, ganyan, tapos 2, 1. 144 yon, no? So, 144. Yung 13 square naman, i-multiply mo rin 13 times 13. So, ito ay 9, 3, 3, 1. 169, no? So, 169. Burahin ko na kayong iba. Okay? So, x square, ito, i-transpose mo yung 144 doon, magiging 169 minus 144. Pag pinag-minus mo yan, ang magiging sagot is 25. Ngayon, memorization to. Ay, no. Dito pang madadali na pang mga gusto tong matuto. Na? Okay, so, square root mo yan. Ito, alam natin, yung 25 is 5 times 5. Or 5 square, no? So, magiging 5 square. Tapos, x square. Square root mo sila pareho. Magiging sagot mo dyan is, mawala yung mga yan. Magiging x equals 5. No? So, ito na yun siya. Makukuha mo 5. Okay? So, 5 na. Uy, dyan na Sir Pao. Sir Pao, good evening. CS Center. Yan, very good. Tama, Sir Pao. No? Thank you. Buti nandiyan ka na, Sir Pao, kagabi. Parang wala ka yata. No? Pag may nagkakamali ako, wala nang nagsasabi. Wala tayong law of cosine, no? Okay, so 5. Ano daw perimeter? I-add mo lang lahat yan, no? 5, itong 5 na to, itong 12 na to.
Okay, so ayan. Bihira yung ganyan. Bibigay ka ng iba. Nangyayang ba? Salute. Thank you, Sir, Ma'am or Sir Old Spice. No? Thank you po. Okay. So, add mo na siya ngayon, no? Or pwede mo rin gamitin yung perimeter ng rectangle na 2L plus 2W. Yung length mo, 12, no? 2 times 12 plus 2 times 5. Magiging 24 plus 10. Magiging 34. Kung ayaw mo naman, pwede mong i-add yun yung 12 plus 12 plus 5 plus 5. 34 din yan. Okay? Okay, civil engineer ako dati second year. Nag-ship ako. Naalala ko yung mga yan. Uy! Kapag merong, kung pagkaya pa, no? Kasi sinabot ako aeroing pero katapos lang. Okay lang yan, no? Ako nga dati, civil engineering ngayon. Ano na ako ngayon, di ba? Halo-halo na. Basta wag titigil, no? Low yummy. Walang titigil sa, kung gusto mo talaga yun, mong civil engineer, go! Ako nga, gano'n nakapalo ako sa mga aeroing review ko pa. Uy, follow. Yan. Naglaro na ako, persons lang naman, sir, kahapon. Parang wala. Tinuloy kasi lang natin niya, di ba? Saan galing yung 5, sir? Kinuha natin sa Pythagorean. Na? Sir, paano ulit nakuha yung 5? Okay, ulitin natin. Nag-Pythagorean tayo. Na? Sa mga bago, ito yun, no? Ito yung 12, ito yung 13. Dahil hindi mo memorize yun. Kung memorize mo yan, alam mo agad na 5, 12, 13 yan. Ngayon, kung sakali man, hindi mo to kabisado yung 5, 12, 13, ang gagawin mo is, magpipythagorean ka, a square plus b square equals c square. Etong 13, yun yung pinakamahaba, 13. No? Ito naman, pwedeng magpalit yan sa a tsaka sa b. Lagay mo na lang tong x dito. Tapos ito naman is 12 square. Magiging x square plus 144 to 144. 144 equals 169. Transpose mo to doon, magiging x square equals 144 minus, 69 pala. 169 minus 144. Magiging x square equals 25. Pag in-square root mo yan yung 5. Dito na siya. Okay? Nagti-TikTok ka din pala, sir. LPT na ako. Uy! Congratulations, Ma'am Joy, no? Ano, naging estudyante ko ba si Ma'am Joy? Si Ma'am Joy. Joy to the world, no? Congratulations, ma'am. Ano ta? Opo, thank you, Tatak CBRC. Congratulations sa mga nakapasa na. And, yung mga naging estudyante ka siguro si kaya kita sige ko. Tinatanong ni Sir Pao yung Momo, si Sir Bayad. Kumain ka na daw ba? Okay, so ito meron pa palang tanong na ganun. So marirecall ulit natin yung kanina. Find the perimeter of a right triangle with the legs 5 and 12. So kung kanina rectangle yon, parang ganito din yon. Anong final answer kanina? Ito, ano sagot din? Ano ba to? 34 ba? Ito, C. Dito naman, tingnan natin, meron ka daw dyan 5, meron ka ding 12. No? So, kung memorize mo yung ginawa natin kanina, so, MS Teams, uy, si mama, ganyan, ma'am. Congratulations, no? LPT. Okay? Mga naging estudyante kayo sila. Nasa mga math major. Hinawakan ko nga, di ba, nakaraan, hinawakan ko yung math majorship ng buong CBRC. Dalawa kami, Sir Math, no? Top 3, no? So ngayon hindi na ako may hawak kaya hindi pwede na ako mag-live dito ngayon ano. Okay? Pero nasa CBRC pa rin ako ha. Sa mga nagre-review sa CBRC, see you. Na. So gagawin mo diyan magpi-Pythagorean ka. Kailangan memorize mo. Kung memorize mo yung 5, 12 and 13, sa mga hindi nakaka-memorize, panoodin niyo doon sa aking in-upload sa YT na me for uy, good luck pepperoni no sa yung DOST no. Thank you po no. So meron tayo dito, tawag natin diyan is Pythagorean triples, no? Sa mga hindi nakapanood nun, pwede nyo i-search, no? Sa ating YT, search na lang, no? And then, kung hindi naman, pwede ka ulit mag-Pythagorean. Ito yung C mo, hypotenuse tawag, hypotenuse. Longest side ng right triangle. Longest side. So, ang gagawin mo dyan,
Pythagorean theorem. Pythagorean theorem. Okay, so a square plus b square equals c square. So 5 square plus 12 square equals c square. 5 square is 25. 12 square is 144. Memorizing. Kung hindi naman, multiply mo dyan, magiging 25. Ito naman, 12 times 12. Ang makukuha mo dyan is 144 pag inano mo, ha? Minultiply. So, c square. Add mo silang dalawa, ito, tsaka to, magiging sagot is 169. Pag hindi mo siya memorize, pwede mo namang 144 plus 25, magiging 9, magiging 6, 169. Okay? C square. Ngayon, kailangan memorize mo nga para mapabilis. Kung hindi mo memorize, yan ay 13 times 13. No? So, 13 times 13 is 169. Or, yung 169 na yun ay 13 square tapos c square. I-square root mo, makakancel yung mga x squared na yan. 13 equals c. Okay, so magiging 13 ito. 13 cm din. Ngayon, i-add mo si 13, si 5, tsaka si 12 kasi perimeter. Ibig sabihin, i-add mo lahat yung gilid. So, 13 plus 12 plus 5. Ilan yan? 13 plus 12, 25 plus 5, magiging 30. Ang tamang sagot is letter A. No? Be careful, no? Perimeter yung hinahanap, ibig sabihin lahat. No? So, lahat siya. Okay? So, ano po name sa YT? Ito. Okay? Sa mga naghahanap nung mga nakalipas na live, nandito natin siya nilalagay. Ito na i-scan yan actually. Kung meron kayong isang cellphone, try nyo i-scan. Kung hindi naman, pwede nyo i-search ngayon. Sir Tokwa. Dito mga reels nilalagay natin. Dito tayo nagla-live. No, every night ginagawa natin ng paraan. Anong oras tayo nagla-live? 9, 10, 11, 12 or 1 AM. Ayun yung mga start. No, kagaya kanina 9:30. I-follow nyo lang kasi doon pwede nyo ilagay, pwede nyo makita yung my day. Tingnan nyo yung my day natin ngayon, nakalagay 9:30, 23 July. No? Ganun na pala. Yes, ganun lang siya na. Okay? So, very good na sa mga nakafollow. Sa mga naging estudyante ko, welcome dito sa ating live. Nandito si Sir Roland din yan, no? Sir Toko yung pangalan natin dito, no? Sa CBRC, Sir Roland yung pangalan. Thank you po, Ma'am Karel, sa pag-send po ng rose, no? Maraming salamat sa mga nag-send sa atin. Okay, sir, solid ka magturo. Tumatayo lang ako, dami ko pa natutuwa. Kaya pala, Javi. Pabalik nga, sige. Ano sagot kanina? Number 9, ito. Ito yun siya, no? So, ano yun siya? 13 plus 12 plus 5. Pag pinag-add mo yan, 30 sagot. Letter A. SSD. Okay? SSD. Okay? Next, the perimeter of a rectangular octagon is 8. Aray ko kagabi, si Dambi tayo. Kagabi, no? Si Dambi. Sa mga nakapanood kagabi, si Dambi yung peg natin kahapon. May sombrero tayo, no? So, 8 cm, ano sabihin ng regular octagon? Pag sinabi natin regular octagon, ano ibig sabihin nun? Saan na yun? Ito. May pan-drawing ako dito eh. Okay? Okay, so, pag sinabi natin regular octagon, pag sabihin ng octagon, 8-sided. No? Na polygon, 8-sided. Ngayon, irregular, pag sinabi mong regular, ibig sabihin kung anong sukat nito, pare-pareho sukat niyan. No? Kung 8, 'di ba sinabi 8? 8 din to, 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 8 din to. Good evening, Mama ni Jean, good evening, no? Okay? So, ganyan, no? Pag sinabi nating regular, meron kasing irregular. No? Ibig sabihin, iba-iba yung sukat niya. This time, kumakanta? Send ko yung kanta, may kanta ko dyan. Okay, 8-sided. Ibig sabihin, pare-pareho yan, no? Ano daw perimeter? I-add mo lang sila. Add mo. No? Add. So, yung perimeter niyan is 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8. Ilan na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
No, kung ayaw mong i-add dyan, ang magiging sagot pa rin naman dyan is 64. Kung ayaw mo naman yan, pwede mo siyang gawin is perimeter is 8 sides. So, multiply mo sa side. So, ano ba sukat ng side? 8 times 8 lang. Magiging 64 cm. Very good, no? Either of the two, no? Kung saan ka bihasa, kung saan yung pinaka-ano mo, pinaka-bet mo. No? Pwede mo siyang i-add lahat kung gusto mo yung trip mo, no? Kanya-kanya trip lang yan, ano? Ito, pwede mo rin namang i-multiply na lang. How naman pag irregular side with regular side? Hindi. Pag sinabi nating irregular side, irregular yung side, tapos regular sides din. Hindi ko lang, times na lang. Para mabilis test times. Hindi ko alam teka lang, irregular yung side. Hindi, kailangan regular yung side, mag-i-equal yung mga sides. Okay? Pag irregular yung side, ang gulo nun, yes, magulo nga siya. Hindi ko gets bakit ba Senator Manny? Para sa iyo. Ang love. Yan tandaan nyo If the sides of a rectangle are increased by 20%, what percent does the perimeter increase? Sige nga. Sir, paano kapag magko-compute, may extra paper po ba? Sir, paano mag-compute? Saan? Sa exam ba? Pag mag-exam kayo, kunyari sa CSE, wala kayong extra. Wala yata tayong regular side. Wala tayo siguro. Hindi ko lang sure na kung meron. Kunyari, ito yung exam ninyo sa CSE. Dito rin kayo magsosolve sa questionnaire. Sa questionnaire. Iba kasi yung answer sheet sa questionnaire. So, dito lang din kayo magsosolve. No? Sa booklet na po mag-solve. Booklet ba yun? Sa booklet ba yun? Booklet ba yung binibigay na ano? Parang, alam ko sa questionnaire, di ba? Alam ko sa DOST ganun din. Wala, questionnaire lang din. Kayo magsosolve. Ayan, sa booklet. Yan, very good na. Yan, dyan kayo magsosolve Ganito lang din. Kaya kung napapansin nyo, wala tayong calculator dito, no? Actually, pwede naman ako maglagay ng calcu. Sa questionnaire. Ayan, sige. Okay, tama yun. So, sabi natin, sagot natin dito. Tingnan natin. Okay, tingnan nyo kung anong gagawin natin. Sabi niya, yung sides daw ng... Di ba meron tayong length, width. Ngayon, sabi niya, if the sides of a rectangle are increased by 20%, by what percent does the perimeter increase? Ngayon, pag kinumpute kasi natin to, yung perimeter mo dyan is, pag add mo silang apat, di ba? Magiging 2L yan di ba? Magiging 2L plus 2W. Yun yung perimeter mo. Diyan natin siya i-compare, no? Uy, thank you naman, ma'am or sir. Cute mo, sir. Yan, appreciate natin yung mga ganyan. mga bigla na-appreciate yung mga ganyan. Ngayon, gawa tayo ng bagong rectangle. No? Pag nag-increase ka ng 20%, ibig sabihin, mula sa 100%, magiging may part ba ng video nga ito yung previous time? Yes, meron na. Yung may part by part po ba yung video? Yes, kasi alam nyo kung bakit by part yung mga video natin. Kasi hindi siya kayang i-download yung 3 hours na live, hindi kayang isahan. So, mag-exam rin mo this August. Thank you, Duman. Ayan. Welcome sa rectangle miss mahaba. 2 sides. Yan, yes. Length ibig sabihin nun, no? Okay? Welcome sa mga, good luck na agad sa mga mag-exam. Ma'am or Sir Bona, thank you po sa pag-send ng awesome. You're awesome. Thank you po. No? Add mo na magiging 120%. Hindi pa tayo nagtuturo ng difficult Pero meron akong book, no? Ano yung binihiram kong book? Integral. Okay? So, ang mangyayari dyan, gagawin mo, magiging 1.2 siya, no? Kailangan mo siyang gawing decimal. So, ibig sabihin, yung length mo rito, magiging 1.2 length. Dito naman, 1.2 length din. Dito naman, 1.2 width. Dito naman, magiging, magiging 1.2 width. Ngayon, pag inad mo lahat yan, kinuha mo yung perimeter niyan,
1.2 length plus 1.2 length magiging 2.4 length plus 2.4 width. Nagigets ba? Bulate, yes, yung ganyan. Integral, ang hirap yan. Diyan ako umiyak, integral. Muntik lang pala. 275 ako dyan. Hello! Sino to si Mama? Kuya da. Good evening. Okay? So, yan, mangyayari dyan, i-compare mo dito, no? Yung una natin kasi, yung una nating rectangle, hindi pa siya nag-i-increase. Ngayon, ito na siya. Okay? Ngayon, ang gagawin mo, kunin mo sa kanila yung 2. Kasi kailangan na maging ganito itsura niya eh. Di ba? Kailangan maging ganyan. So, pag kinuha mo yung 2 sa kanya, no? Or, kailangan maging ganito itsura niya. Pag kinuha mo yung 2 dyan, no? Kunin mo yung 2. Ano makukuha mo pag dinivide mo yun sa 2? Kunyari, 2.4 i-divide mo sa 2, magiging 1.2. No? So, ang gagawin mo, ilabas mo yung 1.2 na yon. Ang matitira dito is 2 length plus 2 width. No? Iko-compare natin, no? Iko-compare. Compare natin. No? So, 1.2, ito yun siya, times 2L plus 2 width. Pag i-compare mo yan sa 2 length plus 2 width, tingnan mo, gano'ng kataas yung tinaas niya. Ito, para siyang, di ba may invisible 1 yan? So, ibig sabihin, galing dito sa 1, naging 1.2 siya. So, ilan yung tinaas niya? 0.2. Yung 0.2 na yan, i-convert mo sa decimal, magiging 1 to 20% din. Saan po galing 130? Sorry, ngayon lang nakapasok. Inad natin kasi nag-increase ka, no? So, yung 100, dinagdagan natin ng 20%, no? Dinagdagan mo ng 20% kasi increase, no? Kaya add. So, magiging 120%. Tapos, i-convert mo sa decimal, magiging 1.2. Okay, so ito na, 20% natin is magiging letter A din. So, it's considered as square kasi same lang ng sukat each side. No, it's not. No? Hindi pareho yung sukat ng width tsaka ng length, no? Number 12. Pwede yung screenshot, no? Letter A, sagot natin. Nasa tanong lang pala. Yes, nasa tanong lang din, no? So, a garden is shaped as an isosceles triangle with sides 10 and the base 12. Find its perimeter. Tapos na natin. Hindi ba po same lang din lalabas sa pag-percentage ang in-increase? Yes. Same lang. Tama ba? Same lang. Or tama ba yung pagkakaintindi ko ng tanong? Hindi po ba same lang din lalabas pag-percentage ang in-increase? Oh, yes. Ayun nga yung ginawa natin. Inadan lang natin. Sa mga nakapanood ng live natin na nakaraan, yung percentage equals base times rate, ganun din yung ginawa natin dito. Kaya yung inuna ko na lesson Okay? Okay, 5 na nagsagot. Sagutan na natin. A garden, no? Pag sinabi natin garden, kahit hindi mo na i-drawing yung mismong garden, kunyari nag-drawing ka ganyan. No? O kahit wag mo na lagyan dito ng paso, no? Kasi kunyari ganyan. Kunyari ganyan, wag mo na i-drawing yung ganyan, no? Wag mo na ganyan. Okay? Wag mo na ipakita na garden talaga. Kahit yung triangle lang. Ang sabi ng triangle lang siya, no? Ang kailangan lang natin dito kasi minsan, para lang meron tayong basehan in real life, no? Okay, so, isosceles, ibig sabihin, etong dalawa na to, same, no? Same siya ng sukat. Tanggalin ko na nga yung mga puno. Nahirapan ako sa kalokohan ko, ano? So, equal sides na 10. So, pag sinabi natin isosceles, pareho yun. 10, 10. Yung base mo, ito yun, 12. Pag sinabi natin perimeter, i-add mo lang silang tatlo. So, perimeter niyan is add all sides. No? Perimeter ng triangle, add all sides. No? Ano yung mga sides mo? 10 plus 10 plus 12. 10 plus 10, 20 plus 12, magiging 32. Very good, nakita ko lahat. Ang ganda ng drawing puno, sir. Ganyan ba ako mag-drawing ng ano no? Gusto mo mag-drawing ako, ganyan, ibon. Oh, yan, may ibon siya, di ba? Ganyan yung atake natin, di ba? Pag elementary tayo. Imposible hindi ka nag-drawing yan. Ang mga hindi nag-drawing yan dyan, lahat nag-drawing tayo. Nag-drawing ako, tinan nyo. Di ba, garden, drawing tayo. Di ba may drawing pa nga tayo palayan? Pare-pareho tayo ng palayan. Oh, palayan. Tapos, lahat tayo nag-drawing yan. Araw, pang. May ano pa yan siya dyan. B. Letter B. Hindi mo pwede makalimutan yan. Dito yan, iba. Pag B naman dito,
ano naman yan siya. Palay. Pag nandito sa ano, palay yan siya yung binayan dito. Pag nandito sa taas, ano yan siya, ibon, no? So, ganun siya, no? The perimeter of a square is V stands for bukid. Ganyan, bukid ba yun? Tapos yung B na isa, bird naman siya. The perimeter of a square is equal to that of the rectangle, length of 18 and 12. Find the sides of the square. Okay? Yung ibon, bird naman siya. Tapos dalawang bundok. Posibleng mawala yung dalawang bundok, no? Dodrawing ko pa niya ang bahay. Thank you sa mga nag-follow sa atin. Welcome sa live natin, no? Dito lang tayo, masaya lang tayo dito sa ating live, no? Natututo kayo ng math and natututo pa kayo mag-drawing, no? Okay, let's answer this one. Isa pa, pag may nagsagot pa ng isa. Thank you sa mga nag-follow sa atin, no? I hope may natututunan, no? 700 yung nanonood sa atin. Welcome. Ako ulit, Sir Tokwa ninyo. Nakapasa ng CSE, no? Tsamba-tsamba lang. Nakapasa ng LET. Nag-review ako, si BRC. Tapos nakapasa ako ng nitong recent Master Plumber. Okay? Anong ginagawa ko ngayon? Nag-MA. Minsan bumibiyahe ng move it, no? The perimeter of the square is equal to that of rectangle with 12. Find the sides of the square. So sabi niya, halimbawa meron kang square. Tapos equal daw yung perimeter lang, perimeter yung gilid lang. No, yung mga gilid lang. Kasi pag sinabi natin perimeter, gilid, no? Uy! Hindi, si Sir Tokwa lang to. Hindi to si Sir Joshua, no? Joke lang. Gusto ko yung mga ganyan, yung mga binabola ko ng ganyan, eh. Nagginaganan ako lang na magturo, eh. Gagaling ako nga kasi. Akala nila si Joshua yung nagtuturo, eh, no? Paano kasi malalaman pag area or perimeter yung question? May nakalagay. Ito may nakalagay, perimeter. Yan. Dito may nakalagay. Sino siya? General Underdog. Di ko kilala yun, Okay, may perimeter na nakalagay, no? Titingnan nyo, may nakalagay perimeter, no? Titingnan nyo mabuti. Babasahin nyo yung tanong. Pag di nyo binasa yung tanong, wala. Hindi naman sasagutan. No? Dito may nakalagay, perimeter ng square. Ano ba perimeter ng square? Diba? S, 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 S. So, yung perimeter ng square is S plus S plus S plus S. Side yung ibig sabihin ng S, no? No, so magiging, ano to? Difference of area and perimeter. Okay. Buti may nagtanong. Ang difference ng area, ang perimeter, gilid, no? Tandaan nyo, perimeter sum ng gilid. Area, anong area? Sukat ng loob. Sukat ng sakop ng loob. Okay, dito. Anong perimeter? Itong gilid. Yan, yung gilid. Isasum mo yan. Kaya nga sinam natin, no? S plus S plus S plus S. Apat na S kasi apat yung side. Ngayon, pwede mo siyang, kung imbis na i-add mo, i-multiply mo na lang 4S. No, 4S. Okay, tinan nyo to. Ayan, no? Ito yung, ito yun. Ayan, no? Tinan nyo. Ayan. Yung green area. Ayan. Yung green area. Okay? Tapos ito, ayan. Yung orange, ayan, di ba? Green area. Yung orange, ayan, orange yan, ayan, sinukasulat ko lang. Perimeter. Okay? Nai-gets ba? Okay? So, yan siya, ha? Tingnan nyo, mabuti. Okay? Ngayon, dito naman, perimeter naman ng rectangle. Perimeter daw ng rectangle. Meron ka ditong length. Lagi mas mahaba yung length kasi nga length parang long, no? Width, tsaka width. So, anong perimeter ng rectangle? I-add mo yan. L plus L, 2L. Tapos, width plus width. 2 width. 2 width. Wide, no? Very good, ma'am. Or lapad, no? Yung lapad. Yan. Technique sa analytical. Analytical what? Analytical geometry o analytical ng ma'am Rem? Analytical ng CSE? Hindi Kung CSE hindi. Hindi ako nagtuturo niyan kasi ako yung gumawa kasi nung analytical ng CBRC. No, ako yung gumawa ng materials doon. And syempre ako nililimit ko lang, no, na hindi ituro mo na dito 'yon. No, syempre
Kung gusto niyo makakita magturo ng analytical, pwede kayo mag-enroll sa CSE program ng CBRC. No? Ako ang gumawa kasi nun eh. Kaya nililimit ko lang siya. O yan, ibig sabihin daw nito, basahin natin mo na maigi. The perimeter of the square is equal to the perimeter of the rectangle. Okay? Ngayon, ibig sabihin, itong 4S is equal to 2L plus 2W. Kasi nga sabi niya, ito daw, no? Ito daw, si 4S, no? Perimeter ng rectangle, equal yan sa perimeter ng ng rectangle, no? Kaso nga lang, meron tayong given dito. Pag equal yung lahat ng sides, Sir Matic na yun na. S. Yes, S na yun. Galing talaga ni Sir Josh. Uy, ano ba? Nawawala ka sa focus. Si Sir Tokwa to. Okay, so, lagyan mo dyan 18 yung length mo yun. Meron ka na 18. Plus 2. Yung width mo naman, 12. Okay, so 4S. Nawawala na ngayon yung S mo. Ayan, no? So, compute na natin. 2 times 18, magiging 36. Plus 2 times 2, magiging 24. Tapos 4S. Ipag-add mo yan. 36 plus 24, 0, 1, 60. So, 60 equals 4S. Divide ko both sides by 4. Magiging S ko, makakancel dito. So, magiging S ko is 60. Divide mo up. 60 divided by 4, magiging 1. Multiply mo, 4, 20, 15. So, 15. Yun yung side ng aking, ito siya, yung S ko. Ayan, no? S equals 15. No? Letter C. Very good ng mga nakakuha. May kaya ka po. Yes! May kaya. Kaso lumalaban yung Josie, no? Lumalaban yung Josie. Lumalaban yung Jolet, no? Saan ba tayo? Lahat naman natin. Love naman natin sila lahat, eh, no? Go! OT8. Yeah. Alam pala lahat, hambebe, hindi lumulubog. O, di ba? Minsan ang bebe ako kasi hindi talaga lumulubog. No? Hindi lumulubog. Hoy. Pwede rin average, 18. Okay? Pwede ito sa CSE, Sir Ron, no? Pwede rin average ng 18 at 12. Makulit. Pwede rin, no? Makulit. Maloy at kulit, ano? Pwede rin since gusto na maging... Wait, Sir Pao. Nahulaan ko divide 4. Thank you so much sa mga nagtuturo ng libre. Yes, you're welcome po, no? Mag-follow para mas marami pang matutunan, no? Welcome dito sa live natin every night, nagla-live. A polygon na sa 12 side as equal of 14 each. Find the perimeter. O, napakadali nito, no? Pag sinabi nating 12 equal side. Sige, Sir Age number technique, nalilito pa rin ako. Age number technique. Meron tayo na in-upload ko na age problem. Meron na. Sige nga, tanong ko muna, anong polygon yung 12 sides? Polygon, anong polygon yan? Kasi sinabi ko na kanina, 12-sided, yung 12-sided, anong pangalan? Yung 12-sided polygon, sige nga, baka itanong sa inyo yan. Anong pangalan nun? Dodecagon, very good, no? Kasi yung 10 is decagon. Yung 11, undecagon. Tandaan nyo na lang parang uno. 'Di ba? Uno tas decagon bali 11, 'di ba? Ngayon yung 12 parang dos. Kaya decagon. Or dozen. So pwede ba yun? Oh, pwede rin. Dosenagon. Pwede rin 'yan, no? Okay, sir, tuwing oras kayo nag-start ng live. Minsan 9, 10, 11, 12 or 1 AM. Start 'yan, ha. Okay? So 12-sided. O madali na lang siya kasi alam na natin, no? Nice hint. Yan, very good. No, sana gusto niyo yan, ha. Okay? Tandaan nyo na yan, ha? Okay? So, sabi niya may 12-sided ka. Ibig sabihin, 12-sided na 14 each, no? So, pwede mo naman gawin yun. 14 plus 14, plus 14, no? Pwede rin namang 12 times 14 na lang, no? Para hindi ka na mahirapan. So, ilan yun? 28, 4, 1. 168, no? 168 cm. Yes, meron tayong YT ito. Pwede nyo i-scan, no? Pwede nyo i-scan. Yan. Ito rin yung pangalan ko, Sir Tokwa rin yun, ha? Makita nyo ako doon. Yung mga bata kong mga video nandoon, ano? Pwede nyo i-scan to. Scan. Na? A plus B kasi perimeter ng triangle. Pwede rin siya. Pag yes, tama yung
Meron ding tridecagon ba yun? 13? Sir Pao? Tridecagon ba yan? Ay, ito. Screenshot. Sige. Pwede screenshot. Polygon has 12 sides. Oh, 13? The perimeter is equal to that of arc. Siguro, pwede na siguro yan. Sinerge ko, may... Tridecagon ba? Wala pa tayo, kakastart pa lang natin. Isang oras pa lang, nag-i-edit pa nga lang ako sa ano. Hanggang 40 tayo ngayon. Madali lang naman eh. Na? Okay? Sige, pag may nasagot pa ng dalawa. Nakita ko may mga nagsagot na. Pag nakasagot ng dalawa, kasi 5. Pag may nagsagot na ng 5, yun na yun eh. Tridecagon talaga yun, Sir Pao? Ayun yung Google, sinabi. Tridecagon 13. Ayan. Tridecagon. Hindi ko alam 14 eh. Hindi ko na kasi alam 13. Pero dahil sinabi mo tridecagon, tridecagon 13. Go. 13-sided, no? Thank you, Sir Pao, no? Uy, baka nalilito kayo kung sinong Sir Pao, tapos wala naman kayo nakikita na Sir Pao dyan. Si Sir Momo yan, nakalagay Momo. Sir Pao yan, na. Okay? The perimeter of a sector of a square of radius 6 cm and an angle 120. Ano to? Hi, Sir Momo. Uy! Sige, magkakilala kayo dyan. Hi, Sir Momo. Ayan siya. Si Sir Pao yan. No? Tagal na yung regular student dito yan. Okay, so, tingnan natin. Drawing natin, no? 120. Teka ha, magdodrawing natin para mas maunawaan ng mas marami. Ay, hindi yan siya sa CBRC. Saan ko Sir Pao? Paano to? Walang fill. Tapos, gawin natin red. Tapos, yan. Okay? So, sabi niya, the perimeter, hahanapin natin yung perimeter ng sector. No? Radius mo daw 6, no? Kunyari, drawing ka, ito. Okay? Pag sinabi natin radius 6, ito 6, ito rin 6, kasi pare-pareho. No? Ngayon, pag sinabi mong sector, ano ba yung sector? Kunyari, sector ng agrikultura. Sector ng... ano ba? Agrikultura lang alam ko eh. Sector ng... turismo. Diba? Sector. Iba yung... Sir Seno, good evening. Ibang sector to, no? Parang slice ng pizza, no? Ganyan. Pepperoni siya. 120 degrees. Ilan yung 120? Dito kasi 90 yan, di ba? So, kung kuha ka dito, ito kunyari 30, magiging ilan na yan? 120 degrees. Ganyan siya din drawing, no? Ayan. Okay? Ito yan siya, 120 degrees. Okay? Tapos, sabi niya, the perimeter of a sector of a circle with radius 6 cm. So, ibig sabihin, ito, 6 cm to, 6 cm din to. So, sabi niya, perimeter, ibig sabihin, kasama itong, ayan, no? Itong gilid lang, ha? Pag perimeter, gilid lang. So, ayan siya. Ngayon, meron ka na ditong 6, meron ka na rin ditong 6. May onting Pokemon. Pwede din sa baba. Yan, sir. Yan, dibs, sir. Hindi ko sure kung kasama. Tingnan natin. Feeling ko. Kasi perimeter eh. Pag sinabi perimeter, buo yun ang alam ko. Tingnan natin kung ano magiging sagot. No? So, kunin muna natin yung circumference. No? Circumference. Ano ba circumference? Yung perimeter ng buo. No? Kasi kung malala tayo, ibig sabihin yung perimeter ng circle muna. So, kung 6 yun, kung di ba meron kang circumference is 2 pi r. No? Ito yung buo. So, anong radius mo? 6. 2 times 6 times pi. Magiging 12 pi. Ito yung kabuuan. No? Kaso nga lang, kailangan mo lang makuha. Ito lang. No? Teka nga, baguhin ko yung kulay. Ito, highlighter. Ayan. Ito lang kailangan mong makuha. Ayan.
Okay, ito lang ha. Tsaka to. Ayan. Okay? Ngayon, ito kasing buo na to is 360 degrees. So, ang gagawin mo, pwede kang mag-convert, no? So, ang meron ka lang 120 degrees. So, 120 degrees over 360 degrees. No, para makuha mo itong ano na to. So, multiply mo 'yon. Bakit ganun, sir? Kasi 120 degrees lang yung meron ka. Ang kabuuan 360, no? Tapos i-multiply mo 'yan sa 12 pi. Okay, so gagawin mo, i-divide mo to sa 120, i-divide mo rin to sa 120, magiging 1/3 na lang 'yan. Times 12 pi. No, para makuha natin ito pa lang. No? So 1/3 times 12 pi, parang magiging ganito 'yan. Barayin ko dito. Okay, so magiging 1/3, parang magiging 12 pi over 3, magiging 4 pi. Ito pa lang yun. Na, ngayon, i-add mo tong dalawa na to. So, magiging 6 plus 6 plus 4 pi, magiging 12 pi plus 12 plus 4 pi. Ngayon, i-convert natin yan, no? Ngayon, wala kasi tayong bala sa ating binigay, no? Master sprinkler on stock. Sige. Sprinkle sa lahat ng mga mag-exam. CSE man yan, kahit ano man. Engineering, pang. No? So, ito, kunin muna natin, no? Bug. Gamitin na lang natin 3.14 kasi wala naman tayong ginamit. Ito rin advice ko sa inyo. Kung walang binigay dyan, kasi kanina may binigay 7/22. Kung may binigay, gamitin nyo. Kung may binigay na 3.14, gamitin nyo. Kung wala, 3.14 pa din. No? So, multiply ko muna. Ito, magiging 4 times 3.14. Dito ko na lang i-multiply. 3.14. Ay, 4 pala, sorry. 6, 1, 4, 5, 12. Tapos, 0.2. Ngayon, 12, bali, plus 12 ko yan. 6, 5, 4, 2. 24. So, kung ako, isasagot ko dyan is, siguro letter A na lang. No? Okay? So, letter A yung isasagot ko dyan, no? Hindi di-divide, i-multiply. I-multiply sa 3.14. Sir, may soft copy kayo ng numerical reviewer for civil service. Wala tayo niyan. Kasi, saan po yung nakuha yung 4 pi? Okay, saan nakuha yung 4 pi? Okay? I-compute mo muna yung Sir, anong pagpipilian dyan? Pa rin sagot lahat ng problem. Kahit anong pagpipilian dyan, siya pa rin talaga sagot ko lahat ng problem ko. Okay? Paano mo nakuha yun? Paano natin nakuha yung 4 pi? Computein mo muna yung kabuuan. Anong gagamitin mo? Yung formula ng circumference is 2 pi r. Ano radius mo? 6. So, magiging 2 pi times 6. Multiply mo 2 times 12, magiging 12 pi. Okay? Yung 12 pi na yan, yung kabuuan na circle na yan. So, ilan ba yan? Yan ay may kabuuan na. May kabuuan kasi yan, yung 12 pi mo, na equal yan sa 360 degrees kasi buong circle yan. Ang kailangan mo lang is 120. 120. Pwede ka mag-ratio in proportion, pwede rin ganito. 120 degrees, tapos 360 degrees. Tapos, i-multiply mo yan para makuha mo yung 12 pi, yung 120, i-times mo sa 12 pi. No? Tapos ito kasi na lowest term yan. Yan 360, tsaka yan. I-divide mo sa 120 to, divide mo sa 120, makukuha mo dyan is 1/3. So, mangyayari dyan parang 1/3 times 12 pi. Pag minultiply mo yan, magiging parang 4 pi, 12 pi, sorry. Magiging siyang 12 pi, no? Magiging, ano ba? Yung panulat natin, hindi makuha. 12 pi over 3. Kaya magiging 4 pi. Okay? Sa engineering need yan kasi lahat ng sukat. Yes, very good, no? Ito ha, ayan siya. Ito, a rectangular field is 48 meters long and its perimeter is 164. Find its width. Yan. Welcome na. Follow nyo lang to para mas